Nakikipag-inuman sa gilid ng kalsada sa Lapu-Lapu City, Cebu ang lalaking yan nang lapitan ng isa pang lalaki at barilin. Nagpulasan ang kanyang mga kasama. Babarilin pa uli sana siya ng sospek pero nagkaproblema ang baril kaya tumakas na ang gunman. Ayon sa pulisya, sinabi ng sugatang biktima na rido o away pamilya ang posibleng motibo ng pamamaril. May person of interest na sa krimen. 4 ang namatay dahil sa mga paputok sa kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon. Kabilang dyan ang isang vlogger na nasabugan ng paputok sa mukha. May report si Sandra Aguinaldo. Sinisilip ng lalaking yan ang paputok ng bombshell nang bigla itong sumabog sa kanyang mukha. Nangyari yan sa kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon sa Asturias, Cebu. Ayon sa pulisya, tinitingnan ng biktima ang paputok nang hindi agad sumabog ang ika-7 shot ng bombshell. Dead on arrival sa ospital ang 23 taong gulang na biktima na isang vlogger. Nasawi naman sa paputok na Goodbye Philippines ang 10 taong gulang na bata sa Talisay, Cebu. Ayon sa kapitan ng barangay Kandulawan, may lalaking nagdala umano ng 3 Goodbye Philippines sa isang bakanteng lote. Tungkuan usa nga wa mabuto ida sa mga bata dito sa ilaha. Unya usa kay nahitabo mamurag ilaha bagkahanggi kuan na didukdok baka nila o unsa nibuto. Napuruhan ng dibdib ng biktima na tumagos sa kanyang puso. Bukod sa bata, 4 na kapitbahay niya ang sugatan. Kritikal ang isa. Nasabugan naman ang 5-star sa ulo ang 44 na taong gulang na lalaking namatay sa Dagupan City. Ayon sa ilang saksi, gumawa ng improvised bombshell ang biktima at inihulog dito ang isang 5-star. Pero nang hindi raw agad pumutok, sinilip daw ito ng biktima at dito na sumabog ang paputok. Pumanaw na rin ang 77 taong gulang na naputukan sa Nueva Ecija noong December 22. Wasak naman ang mga kamay ng isinugod na 13 anyos na lalaki sa East Avenue Medical Center. Nasabugan siya ng pinulat niyang paputok sa Taytay, Rizal. Sugatan ang kanyang mata at iba pang bahagi ng katawan na butas din ang kanyang tiyan. Sa Tondo Medical Center, kinakailangan namang putulin ang kamay ng isang pasyenteng nasabugan ng paputok. 2 bata naman ang nasabugan ng pulbura. Lusis naman ang nakasugat sa mata ng isang bata, habang kwitis ang dumali sa labi ng isang lalaki. Nalapnos ang halos kalahati ng katawan ng isang bata sa Cavite matapos masilaban ng pinaglaroang boga. Sa Ragay, Camarines Sur, naputulan ng isang kamay ang isang lalaki dahil sa ginawa niyang pampasabog na karaniway ginagamit sa iligal na pangingisda. Sugatan naman ang kanyang anak. Sa Bukay, Bulacan, nanganganib maputulan ng mga daliri ang binatilyong yan matapos masabugan ng paputok na tinatanggalan niya ng pulbura. Bigumang maabot ang target na walang maputukan ngayong bagong taon, mas mababa ng 64% ang firecracker-related injuries sa bisperas ng taong 2025 kumpara ng 2024 base sa monitoring ng Department of Health. 6 naman ang insidente ng ligaw na bala ayon sa PNP, 3 ang nasugatan. 5 naman ang nasaktan sa 27 insidente ng indiscriminate discharge of firearms o yung nagpaputok ng baril gayong salubong sa 2025. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahinto ang kasiyahan sa isang perya sa Matalam, Cotabato nang may maghagis ng granada ilang minuto bago magbagong taon. Nasawi ang isang magsasaka na dumaan malapit sa gate kung saan nangyari ang pagsabog. 2 sibilyan ang nagtamo ng minor injury. Inaalam pa ng mga pulis kung sino ang naghagis ng granada. Age check, millennials at Gen Z kasabay ng bagong taon, may bagong generation na simula ngayong 2025 na tatawaging Generation Beta. At ang unang batch, ang mga baby sa New Year. May report si Darlene Kai. Umalingaw-ngaw ang iyak ng mga bagong silang na sanggol kasabay ng putukan sa pagsalubong sa bagong taon. New Year baby brings hope, joy, and perseverance. Dobleng biyaya ang kambal na sina Calix at KD ang New Year baby sa Dagupan City.
Walang kapantay na tuwa naman ang ibinigay ni Baby Rochelle sa kanyang ina. Siya ang unang isinilang sa 7 iba pang ipinanganak ngayong araw sa Ligaw City, Albay. Tila mukha ng pag-asa naman si Alea Jade, ang New Year baby ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila. Halos 12 oras na nag-labor ang kanyang mommy bago siya nailuwal. Mahirap naman po talaga mag-labor, lahat ng sakit mararanasan mo. Pero pag nakita mo na si baby, mawawala naman lahat. So, worth it. Ang pagsilang sa kanila, simula rin ng bagong henerasyon na tinatawag na Generation Beta o mga isisilang mula year 2025 hanggang 2039. Sila ang henerasyong nakikitang makikinabang at gagamit ang artificial intelligence o AI sa pang-araw-araw ayon sa social analyst at futurist na si Mark McCrindle. Ang kanilang karaniwang magulang manggagaling sa henerasyon ng millennial at Gen Z, gaya ni Julia na isang Gen Z at soon-to-be mom. Oh, I'm scared. You don't even know what's real anymore. I really have to be exposed to it to find out the limits of what AI could do. Ang tungkulin natin ay ihanda sila gamit ang mga aral ng nakaraan para sa mas magandang kinabukasan. Pero dahil din sa pagpapalaki ng mga millennial at Gen Z, sabi ni McCrindle, inaasahang magiging mas nakasentro ang mga Gen Beta sa pakikipagkapwa-tao at pagtulong sa komunidad. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umabot sa unhealthy level ang kalidad ng hangin sa Maynila matapos ng pagsalubong sa 2025. 167 ang naitalang air quality ng Swiss research firm na IQ Air. Mahigit 15 beses na mas mataas yan sa pamantayan ng World Health Organization. Ika-16 na pinakamaraming hangin yan sa mahigit 100 lungsod sa listahan. Nabalot naman ng smog o magkahalong usok at hamog ang ilang lugar sa Metro Manila. Bakas pa rin ang smog hanggang kaninang hapon. Mala-guerrilla style ng isabong bistado sa Antipolo. Ayon sa Antipolo Police, pinapalabas ng real-time ang online sabong tsaka magpapataya. Arestado ang 4 na lalaking naaktuhan. Fivox, naglabas ng stark warning o mahigpit na babala dahil sa patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Umaga pa lang ng January 1, 4 na beses nagkaroon ng ash emission. Isang bagyo, posibleng mamuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Enero. Ayon sa Pag-asa, kung di lilihis, may tsansang itong maglandfall sa Eastern o Central Visayas o di kaya ay sa Northeastern Mindanao. Papangalanan itong Auring. Inilabas na rin ng Pag-asa ang mga bagong pangalan ng mga mabubuong bagyo ngayong 2025. Tambak ng basura na iwan sa mga kalsada matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Maaga naglinis ang mga tauhan ng Pasay City Hall sa bahagi ng Taft Avenue. May tambak din sa ilang bahagi ng Pasig at Manila. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa malamig na panahon at mga atraksyon, dinayo rin ng ilang kababayan natin sa Baguio City ang sinalubong ang 2025, ang Night Market. Mula sa City of Pines, may live report si EJ Gomez. EJ. Ato, marami pa nga rin sa mga kapuso natin ang nandito sa Night Market sa Session Road sa Baguio City kahit na umulan. Mura kasi ang mga paninda rito at ayon nga sa ilang mga bakasyonista, ang pamimili rito, it's the perfect way to end their day. Maingay, makulay, at enggrande ang pagsalubong sa taong 2025 sa Baguio City. Sobrang saya po, super saya talaga. Napakasaya po sa Baguio. Thank you Baguio City. At ngayong araw, tuloy ang mga bakasyonista sa pagbisita sa mga tourist spots sa syudad. Gaya na lang sa Burnham Park, kung saan maraming pamilya at magbabarkada ang nagpiknik. May mga nag-enjoy sa boat riding at biking na patok sa mga kabataan. May mga namasyal din kasama ang kanilang mga fur babies. Karamihan sa kanila ngayong araw lang dumating sa Baguio. Alas 8 kanina bumuhos ang ulan pero di nagpatinag ang mga nagbabakasyon. Ang iba, susulitin pa raw ang gabi sa pamimili sa night market. Ngayong araw, ngayong gabi lang kami lumabas kasi nga
pagka umaga, medyo puyat pa, nagpagtulog pa sila. Ngayong gabi lang sana kami mamamasyal. Actually, may mga nabili na nga silang mga something, pero sabi ko sa night market, mas marami pa. Atom, sa mga puntong ito ay wala ng ulan, kaya naman patuloy lang yung pagdagsa or pagdating ng ating mga kapuso para mag late night shopping o mag New Year shopping. No? Ang mga tindera naman, no, tindero ay happy daw dahil sa kanilang dagdag kita ngayong holiday season. Mula rito sa City of Pines, balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, EJ Gomez. Ako nga pala si Jeneline Mercado, ang Jeje Mom ng Commonwealth. Hello guys, I'm Dennis from Tanay Rizal. New Year party ng mag-asawang Dennis Trillo at Jeneline Mercado kasama ang kanilang team na puno ng katatawanan. Aliw rin sa netizens ang Encantadia-inspired New Year salubong ng social media influencer na si Sasa Girl. Enjoy namang nag-post sa likod ng fountain si unang hirit host, Shaira Diaz. Heart Evangelista, sinalubong ang 2025 with the fam. Nasa Japan naman ang Legaspi family. At matapos mag-perform sa Kapuso Countdown sa 2025, Stel ng SB19 may personal New Year greeting sa fans. Happy New Year! Sana ma-meet ko kayong lahat. Sa K-World, Sohyun ng Girls' Generation nagka-injury sa taping ng kanyang upcoming drama. Nakatungkod siyang umakyat sa stage ng isang awards night. Blackpink Jisoo hindi magpo-post on her birthday on Friday para bigyang daan ang national mourning period sa South Korea. Or Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. New Year, new goals. Paano nga ba mapapanindigan ng bagong set of New Year's resolutions? Ang Tip Talk sa report ni Von Aquino. Goal ng college graduate na si Precious na magkatrabaho na ngayong 2025. At sa loob ng 2 taon, target naman niyang makaipon. Gumagawa na siya ng budget para sa kanyang magiging sahod. Yung 50 ko na yon, syempre yun yung gagastusin ko sa bahay. Kasi, syempre yung mga bills and mga other expenses, ibibigay ko rin kay mami ko. Tapos yung 30% sa savings ko and yung 20% naman yun para sa sarili kong mga gusto sa buhay. Ang kanyang nanay na si Jocelyn, good health para sa pamilya ang goal. Magiging watchful na rin sa kinakain. Ang mapaunlad ang negosyo naman ang goal ni Albert. Dapat tutukan talaga kasi minsan may mga bagay-bagay na yun nga, pag di mo siya napopokusan, parang nawawala. Titigilan na raw ni Rian ang pagpaprocrastinate o mamaya na lang attitude para manatiling honor student. Pag sinasabi ko po kasi yung mamaya na yan, doon na po ako nawawalan ng gana to point na tatama rin na po ako. Ayon sa isang life coach, mahalaga ang pagsiset ng goal para magkaroon ng direksyon at focus sa gusto mong marating. At para ma-achieve yan, dapat malinaw ang gusto mong mangyari. Ano ba yung outcome that we wanted to accomplish? Kasi if we have so many things at hand na ito gusto ko to, I wanted to do this, I wanted to do that, and you are not being clear on what you should focus on, then you will not be having a particular outcome. Ang goal dapat daw specific, measurable, attainable, realistic, at time-bound. Minsan, nagsiset tayo ng goals na masyadong mahirap i-accomplish. Kaya tendency, nape-pressure natin yung sarili natin. Kapag nakaset na ang iyong goal, mainam na isulat din ito. Pero pag iniisip lang natin, ito yung goal ko. Lalagyan lang natin sa utak natin. Sometimes we neglect it. So, mas maganda na parang meron kang blueprint. So, you can have a certain creative visual so that it will be reminded na ito yung goal ko. At kapag sinimulan na ang pag-achieve sa iyong goal, gumawa ng routine, maging consistent, at i-track ang iyong progress.
Bukod sa pagsiset ng goals at pagsusumikap na maabot ito, mahalaga rin daw na maging mapagpasalamat para sa lahat ng mga biyaya at mga tagumpay na nakamtan sa buhay. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.